Siya ang unang nakakita kay Jesus na buhay pagkatapos ng pagkakapako sa krus. Hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi sinuman sa 12 apostol. Isang babaeng nagngangalang Maria Magdalena ang tumayo sa harap ng isang walang laman na libingan. May mga luha sa kanyang mukha at naging unang saksi sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng sangkatauhan. Magkakapareho ang 4 na ebanghelyo tungkol dito. Sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan, mga manunulat na hindi nagkakasundo sa maraming detalye, lahat ay nagpapatunay ng iisang bagay. Naroon si Maria Magdalena. Siya ang nauna at pagkatapos nawala siya. Ang aklat ng mga gawa na sumasaklaw sa susunod na 30 taon ng unang simbahan ay hindi na binanggit pa ang kanyang pangalan ni minsan. Ang mga sulat ni Pablo na humubog sa teolohiya ng Kristyanismo sa loob ng 2000 taon ay hindi tumukoy sa kanya. Ibinigay niya ang pinakamahalagang mensaheng nasabi kailanman nabuhay siyang muli. At pagkatapos, ganap na tumahimik ang opisyal na talaan. Pag-isipan mo yon sandali, ang taong nagpahayag ng muling pagkabuhay, ang pangyayaring pinagtatayuan ng buong pananampalatayang Kristiyano, ay basta na lang nawala sa kwento. Saan siya pumunta? Ano ang nangyari sa kanya? Nagpatuloy ba siyang mangaral? Tumakas ba siya? Namatay ba siya ng walang nakakaalam? O may itinayo ba siyang napakalakas na kinailangang burahin ito? Hindi simpleng mga tanong ang mga ito. Dahil kapag sinimulan mong hatakin ang sinulid na ito, ang malalantad ay isa sa mga pinakakagulat-gulat at nakakabahalang misteryo sa buong kasaysayan ng Kristyanismo. At nagsimula ito sa isang kasinungalingang tumagal ng 14 na taon. Bago natin maunawaan kung ano ang nangyari kay Maria pagkatapos ng muling pagkabuhay, kailangan muna nating maunawaan kung sino talaga siya bago iyon. Dahil halos lahat ng sinabi sa iyo tungkol sa babaeng ito ay mali. Tanungin mo ang karamihan kung sino si Maria Magdalena at sasabihin nila sa iyo na siya ay isang babaeng bayaran. Isang babaeng nagkasala, isang makasalanan na iniligtas ni Jesus at ginugol ang natitirang buhay niya sa pagsisisi. Ang larawang iyon ay ipininta sa mga dingding ng mga katedral, inukit sa mga estatwa at inulit-ulit sa mga sermon sa loob ng daan-daang taon. Ngunit ito ang totoo. Buksan mo ang iyong Biblia ngayon. Hanapin mo ang kahit anong talata na tumatawag kay Maria Magdalena na babaeng bayaran. Hindi mo ito mahahanap dahil wala iyon. Wala sa Mateo, wala sa Marcos, wala sa Lucas, wala sa Juan, wala kahit saan sa buong bagong tipan kung saan tinukoy si Maria Magdalena bilang isang babaeng nagbebenta ng katawan, isang mangangalunya o isang partikular na makasalanang tao. Ang koneksyong iyon ay inimbento noong 591 AD ni Papa Gregorio ang una na tumayo sa harap ng kanyang kongregasyon sa Roma at nangaral ng isang sermon na muling isusulat ang pagkakakilanlan ng babaeng ito sa susunod na 1,500 taon. Ano ang ginawa ni Gregorio? Kinuha niya ang 3 magkakaibang babae na binanggit sa mga ebanghelyo at pinagsama bilang iisang tao. Ang una ay isang hindi pinangalanang babae sa Lucas Kabanata 7 na nagpahid ng pabango sa mga paa ni Jesus. Tinawag siya ng teksto na isang makasalanan, ngunit hindi siya binigyan ng pangalan. Ang pangalawa ay si Maria ng Betania, ang kapatid ni Lazaro at Marta. Ang pangatlo ay si Maria Magdalena. 3 magkakaibang babae. Ipinasya ni Gregorio na iisa lang silang tao at tinanggap ito ng simbahan ng walang tanong. Sa loob ng 14 taon, ang pinakamahalagang babae sa bagong tipan ay hayagang maling tinawag na isang nagsisising babaeng bayaran. Hindi opisyal na itinuwid ng Batikano ang pagkakamaling ito hanggang 1,969. Hayaan mong lumubog iyan sa iyong isipan.
14 na siglo ng maling pagkakakilanlan. Kung hindi siya babaeng bayaran, sino nga ba siya? Ang Lukas, Kabanata 8, talata 1 hanggang 3 ang nagbibigay sa atin ng tunay na sagot. At ang ibinubunyag nito ay mas kawili-wili kaysa sa mito. Sinabi sa atin ni Lucas na naglakbay si Jesus sa mga lungsod at nayon na nangangaral ng mabuting balita. Kasama niya ang 12 apostol at ilang mga babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Kabilang sa kanila si Maria na tinatawag na Magdalena na pinaglabasan ng 7 demonyo. 7 demonyo. Babalikan natin yan dahil mahalaga ito. Pagkatapos ay idinagdag ni Lucas ang isang bagay na karaniwang nilalaktawan ng mga tao. Ang mga babaeng ito, sabi niya, ang nagbigay ng suporta kay Jesus at sa 12 mula sa sarili nilang kayamanan. Basahin mo ulit yon. Si Maria Magdalena at ang ibang mga babae ang pinansyal na sumusuporta sa buong ministeryo ni Jesus. Hindi sila mga pasibong tagasunod na nakaupo sa likod. Sila ang nagpopondo sa buong kilusan. Ibig sabihin, may pera si Maria Magdalena, may mga yaman siya, may kalayaan siya. Sa isang kulturang unang siglo kung saan halos walang karapatang legal ang mga babae, ang babaeng ito ay may sapat na kayamanan at kasarinlan upang suportahan ang kilusang magbabago ng mundo. Ngayon, ang 7 demonyo. Ano ang ibig sabihin nito? Sa sinaunang mundo, ang pagkakaroon ng demonyo ang balangkas na ginamit upang ilarawan ang matinding espiritual at madalas ay pisikal na pagdurusa. Ang 7 sa numerolohiyang Hudyo ay kumakatawan sa kabuuan. Ito ang bilang ng paglikha, ang bilang ng banal na kaganapan. Ang 7 demonyo ay hindi lang ibig sabihin na may ilang problema siya. Ibig sabihin ay ganap siyang sinakop, ganap na nilamon, anuman ang kanyang pinagdusahan, maging ito man ay espiritual na pang-aapi, sakit sa pag-iisip o pisikal na karamdaman, ito ay mapangwasak at ganap. Hindi natin alam kung gaano katagal siyang namuhay sa ganong kalagayan. Mga buwan, mga taon, marahil ilang dekada. Hindi natin alam kung may pamilya siyang sumubok tumulong sa kanya o kung sumuko na sila. Hindi natin alam kung iniiwasan siya ng mga tao nang magdala sa mga daan o kung ikinulong siya. Ang alam natin ay sa sinaunang mundo, ang isang taong may 7 demonyo ay ituturing na wala ng pag-asa. Hindi na maaabot, ligaw na, at pinagaling siya ni Jesus ng ganap, hindi bahagya. Hindi pinamamahalaan ng kanyang kalagayan, hindi tinulungan siyang makayanan. Pinalabas niya ang lahat ng 7. Buong pagpapanumbalik, ang babaeng ganap na nilamon ng kadiliman ay ganap na pinalaya. Isipin mo kung ano ang magagawa niyon sa isang tao. Isipin mong namuhay ka sa kadilimang iyon sa loob ng maraming taon na itinuturing na sira, na mapanganib, na hindi dapat lapitan. At isang araw, isang lalaki mula sa Nazaret ang tumingin sa iyo, nagsalita ng may kapangyarihan at bigla na lang tumigil ang ingay, nalaglag ang mga tanikala, umalis ang mga anino, at sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naiisip mo ng malinaw. Nakakahinga ka, nararamdaman mo ang araw sa iyong mukha at talagang nariyan ka sa sandaling iyon. Anong uri ng katapatan ng malilikha niyon? Anong uri ng debosyon? Ano ang gagawin mo para sa taong nagbalik sa iyo ng iyong buhay? Susundan mo siya saan man siya pumunta. Susuportahan mo ang kanyang ministeryo. Tatayo ka sa kanyang krus kahit tumakas ang lahat. Pupunta ka sa kanyang libingan bago mag-umaga, mag-isa sa dilim. Iyan ang Maria Magdalena na sumunod kay Jesus. Hindi isang babaeng binibigyang kahulugan ng kasalanang sexual. Isang babaeng binibigyang kahulugan ng radikal na pagbabago at di matitinag na pasasalamat. At mahalaga ang pagkakaibang iyon para sa lahat ng susunod.
Baka alam mo kung ano ang pakiramdam na tukuyin ka batay sa pinagdaanan mo sa halip na pinagtagumpayan mo. Baka nakikita ka pa rin ng mga tao bilang ang tao noong ikaw ay nasa pinakamasamang yugto, hindi ang taong naging ikaw. Sinasabi ng kwento ni Maria na ang pagbabago ang tunay na pagkakakilanlan, hindi ang pinagdusahan. Ang 7 demonyo ay hindi kung sino siya. Iyon ang pinalaya siya. Naranasan mo na ba na may muling nagbigay ng kahulugan kung sino ka? Kinuha ang iyong kwento, binaluktot ito, at ginawa kang isang bagay na hindi mo naman naging? Iyan mismo ang nangyari kay Maria Magdalena. At ang tanong ay, bakit nila ginawa iyon? Aabutin natin iyan. Ngunit ngayon alam mo na kung sino talaga siya, hindi babaeng bayaran, hindi makasalanan, isang babaeng may kakayahan mula sa isang maunlad na bayan na ganap na winasak ng 7 demonyo at ganap na ibinalik ng isang lalaki. Isang babaeng piniling sundan ang lalaking iyon ng buong puso. At ang nangyari sa kanya pagkatapos ng muling pagkabuhay ay dadalhin tayo mula sa Jerusalem hanggang sa baybayin ng Turkey, mula sa isang selyadong palayok na nakabaon sa disyerto ng Ehipto hanggang sa isang gintong bungo sa timog ng France. At sa wakas ay sa isang dekreto mula sa Batikano noong 2016 na nagtuwid ng isang kasinungalingang 14 taon na ang tanda. Ngunit una, kailangan mong makita kung ano ang ginawa niya sa krus. Dahil ang ginawa niya roon ang dahilan kung bakit mahalaga ang lahat ng sumunod. Nang dumating ang mga sundalo para kay Jesus sa hardin ng Getsemane, tumakbo ang mga alagad. Si Pedro, ang batong sinabi ni Kristong pagtatayuan ng kanyang simbahan, ay itinanggi na kilala niya si Jesus 3 beses. Isang babaeng utusan ang nagtanong sa kanya kung isa siya sa mga tagasunod ni Jesus at sinumpang hindi niya kilala ang lalaki. Ang iba ay nagkalat sa gabi tulad ng mga hayop na takot na takot. Ipinagkanulo na siya ni Judas. Si Tomas ay wala kahit saan. Ang mga lalaking gumugol ng 3 taon na kumakain kasama niya, naglalakbay kasama niya, natututo mula sa kanya, ay tinalikuran siya sa sandaling naging mapanganib ang pagkakakilala sa kanya. Ngunit nanatili ang mga babae. Binanggit sa Marcos Kabanata 15 ang kanilang mga pangalan: si Maria Magdalena, si Maria na ina ni Santiago at Jose, si Salome. Ang mga babaeng ito ang sumunod kay Jesus mula sa Galilea, naglingkod sa kanya, naglaan para sa kanya. At ngayon sumunod sila sa kanya sa lugar kung saan maaaring ikamatay nila ang pagsunod. Ang pagpapako sa krus ng mga Romano ay hindi lamang isang pagbitay. Ito ay isang pampublikong pahayag. Idinisenyo ito upang hiyain, upang takutin, upang magpadala ng mensahe sa sinumang mag-isip na hamunin ng Roma. Hinubaran ang mga nahatulang, binugbog hanggang hindi na makilala ang kanilang likod. Ipinako sa kahoy at itinaas para makita ng buong lungsod, at pagkatapos ay unti-unti silang namatay sa pagkasiksik ng hininga. Minsan sa loob ng ilang araw, habang ang bigat ng sarili nilang katawan ang dumudurog sa kanilang mga baga. Pinanood ni Maria Magdalena ang lahat ng ito. Tumayo siya roon at pinanood ang taong nagpalabas ng 7 demonyo mula sa kanya, ang taong nagbalik sa kanya ng kanyang isipan, dignidad at buhay, na namatay sa pinakamalupit na kamatayan na maaaring gawin ng Imperyong Romano. At hindi siya umalis. Sinabi sa atin ng Mateo 27 na nanood siya mula sa malayo. Ngunit inilagay siya ng Juan 11 na nakatayo mismo sa paanan ng krus, sapat na malapit upang marinig ang kanyang mga huling salita. Sapat na malapit upang makita ang dugo. Sapat na malapit upang maramdaman ang paggalaw ng lupa nang siya ay sumigaw. Iba-iba ang paraan ng bawat tao sa pagproseso ng matinding sakit.
Ngunit ang tumayo sa paanan ng isang krus at panoorin ang isang taong mahal mo na mamatay ay hindi isang bagay na madali mong malilimutan. Kung makakalimutan mo man, ang larawang iyon ay mananatili sa iyo. Ang mga tunog ay mananatili sa iyo. Ang amoy ng dugo at alikabok at pawis ay mananatili sa iyo. At nang matapos na nang ibaba nila ang kanyang katawan at binalot sa lino, sumunod siya. Nakita niya kung saan siya inilagay. Tinandaan niya ang libingan sa kanyang isipan. Habang nakatago ang mga lalaki sa likod ng mga nakakandadong pinto, paralisado ng takot at kahihiyan, pinaplano na ni Maria Magdalena ang kanyang susunod na hakbang. Babalik siya. Magdadala siya ng mga pabango at langis. Aalagaan niya ang kanyang katawan sa paraang inalagaan mo ang isang taong ayaw mong bitawan kahit sa kamatayan, kahit wala ng pag-asa, kahit walang saysay sa lohika. Iyan ay pag-ibig na lagpas sa katwiran. Iyan ay katapatan na lagpas sa pag-unawa. Bago mag-umaga ng linggo, habang madilim pa, naglakad si Maria Magdalena papunta sa libingan, mag-isa, ayon sa Ebanghelyo ni Juan, sa dilim, sa mga kalye na maaaring pinapatrolya ng mga sundalong katatapos lang pumatay sa kanyang guro. Sa isang lungsod na laban sa sinumang may kaugnayan kay Jesus ng Nazaret. Isipin mo ang tapang na kinailangan niyon. Isipin mo kung ano ang kanyang inialay. Hindi niya alam kung ano ang mahahanap niya. Hindi niya alam kung may mga gwardiya roon. Pumunta pa rin siya. At nang dumating siya, naigulong na ang bato. Walang laman ang libingan. Wala na ang katawan. Tumakbo siya patungo kina Pedro at Juan. Sinabi niya sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Dumating sina Pedro at Juan, tumingin sa loob, kinumpirma na walang laman ang libingan at pagkatapos ay umuwi na. Umuwi sila. Ngunit nanatili si Maria, ibinibigay sa atin ng Juan Kabanata 20 ang isa sa mga pinakamatalik na eksena sa buong kasulatan. At kung pahihintulutan mo, ang eksenang ito ay magbabago ng paraan ng pagbabasa mo sa buong Biblia. Tumayo si Maria sa labas ng libingan, umiiyak. Yumuko siya upang tumingin sa loob at nakakita ng 2 anghel na nakaputi nakaupo kung saan nakalagay ang katawan ni Jesus. Isa sa ulunan, isa sa paanan. Tinanong nila siya, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan nila siya inilagay." Pagkatapos, lumingon siya. At may isang lalaking nakatayo sa likod niya. Inakala niya na siya ang hardinero. Yun ding tanong ang itinanong niya, "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" At sa kabila ng kanyang mga luha, sinabi niya, "Ginoo, kung kayo ang nagdala sa kanya, sabihin ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko siya." Handa siyang buhatin ang isang patay na katawan ng mag-isa, ganon kalaki ang pagmamahal niya. At pagkatapos ay nagsalita siya ng isang salita. Maria ang pangalan lang niya. Sa kanyang boses, ang boses na kilala niya. Ang boses na nagpalabas ng 7 demonyo mula sa kanya. Ang boses na nagbalik sa kanya ng kanyang buhay. At nakilala niya siya. "Rabboni," sabi niya, "Guro." Sa sandaling iyon, nakatayo sa isang hardin sa pagbubukang liwayway, naging unang tao sa kasaysayan si Maria Magdalena na nakasaksi sa muling nabuhay na Kristo. Hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi sinuman sa mga apostol na sumulat ng mga liham, nagtayo ng mga simbahan at humubog ng mga kabihasnan. Isang babae. Ang babaeng ito. At pagkatapos ay binigyan siya ni Jesus ng isang utos, hindi mungkahi, isang komisyon. Pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila. Sa isang kulturang hindi tinatanggap ang patutuo ng babae sa hukuman, kung saan hindi maaring magsilbi ang mga babae bilang mga legal na saksi, pinili ni Jesus ang isang babae upang ihatid
ang pinakamahalagang anunsyo sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kinilala ng mga naunang ama ng simbahan ang bigat nito. Binigyan nila siya ng isang titulo na dapat ay umalingaw-ngaw sa mga siglo. Apostola Apostolorum, apostol sa mga apostol, ang isinugo upang ihatid ang balita sa mga isusugo, upang ihatid ang balita sa mundo. Hindi siya isang bagay na pinag-isipang huli. Siya ang simula. Naging tapat ka na ba sa isang bagay nang umalis na ang lahat? Nanatili ka na ba kahit lahat ang ibinayad mo, kahit ang makatwiran ay umalis na? Tumayo si Maria sa krus. Pumunta si Maria sa libingan. Si Maria ang unang nakakita. Katapatan, hindi katayuan, ang nagtakda kung sino ang unang tumanggap ng paghahayag. Ngunit kung ganito kahalaga si Maria, ganito kasentral, ganito kapundamental, ang sumunod na nangyari ay walang saysay. Maliban kung may gustong mangyari iyon, buksan mo ang aklat ng mga gawa, basahin mo mula umpisa hanggang dulo. Hanapin mo sa bawat kabanata, bawat talata, bawat talababa, wala ron si Maria Magdalena ni minsan. Sinasaklaw ng mga gawa ang humigit kumulang 30 taon ng kasaysayan ng unang simbahan. Isinasalaysay nito ang mga sermon ni Pedro, ang mga paglalakbay ni Pablo, ang konsilyo ng Jerusalem, ang paglaganap ng ebanghelyo sa buong imperyong Romano. Binanggit nito ang 12 mga lalaki at babae sa pangalan, si Bernabe, Silas, Timoteo, Priscilla, Aquila, Lydia, Tabita. Itinala nito ang mga himala, pagkawasak ng barko, pagtakas sa bilangguan, mga debate at mga pagbabalik loob. Ngunit ang babaeng unang nagpahayag ng muling pagkabuhay, katahimikan. Ngayon buksan mo ang mga sulat ni Pablo, Roma, Corinto, Galacia, Efeso, Filipos. Malawak na sumulat si Pablo tungkol sa muling pagkabuhay. Sa unang Corinto 15, nagbigay siya ng detalyadong listahan ng lahat ng nakakita sa muling nabuhay na Kristo. Binanggit niya si Pedro. Binanggit niya si Santiago. Binanggit niya ang 500 tao ng sabay-sabay. Binanggit pa niya ang kanyang sarili na tinawag niyang isang ipinanganak ng di karaniwan. Hindi niya binanggit si Maria Magdalena. Hayaan mong tumimo iyan sa iyo sandali. Ang unang saksi sa muling pagkabuhay ay wala sa pinakamaagang nakasulat na salaysay ng muling pagkabuhay. Ang mga sulat ni Pablo ay isinulat bago pa ang mga ebanghelyo. Ang mga ito ang pinakalumang dokumentong Kristiyano na mayroon tayo. At sa kanyang tiyak na listahan ng mga saksi sa muling pagkabuhay, ang isang taong sinasang-ayunan ng 4 na ebanghelyo na unang naroon ay nawawala. Paano nangyari iyon? 2 lang talaga ang paliwanag. Maaring hindi alam ni Pablo ang tungkol sa papel ni Maria, na parang hindi ka panipaniwala dahil sa tradisyon ng ebanghelyo, o pinili niyang hindi siya isama. At kung pinili niyang hindi siya isama, ang tanong ay kung bakit. May mga scholar na naniniwala na hindi ito aksidente. At ang ebidensya para sa paniniwalang iyon ay nagmula sa mga tekstong inilibing sa disyerto ng Ehipto sa loob ng halos 2,000 taon. Ngunit bago tayo pumunta sa mga tekstong iyon, kailangan nating maunawaan ang politikal na tanawin ng unang simbahan. Dahil ang nangyayari sa likod ng mga eksena ang nagpapaliwanag sa lahat. Ang mga dekada pagkatapos ng muling pagkabuhay ay hindi mapayapa. Magulo, maingay, at kung minsan marahas ang mga ito. Ang mga unang Kristiyano ay hindi isang nagkakaisang kilusan na magkakasamang lumalakad. Sila ay isang koleksyon ng magkakaribal na komunidad na nakakalat sa buong Mediteraneo. Bawat isa ay may magkakaibang mga lider, magkakaibang teolohiya, magkakaibang liturhiya at magkakaibang ideya tungkol sa kung sino ang may karapatang magturo at mamuno. Ang Jerusalem ay may mga lider nito. Ang Antioquia ay may iba. Ang Alejandria ay may sariling tradisyon. Ang Roma ay bumubuo ng sarili nito. At ang bawat isa sa mga komunidad na ito ay nag-angkin ng autoridad.
mula sa iba't ibang apostol, iba't ibang tradisyon at iba't ibang interpretasyon ng mga turo ni Jesus. At isa sa mga pangunahing tunggalian, ang isa na huhubog sa simbahan sa loob ng mga milenyo ay ang tanong tungkol sa autoridad ng mga babae. Maaari bang magturo ang mga babae? Maaari bang mamuno ang mga babae? Maaari bang humawak ang mga babae ng mga posisyon ng espiritual na kapangyarihan sa komunidad? Si Pablo mismo ang nagpapakita ng dalawang panig ng tensyong ito. Sa Roma 16, binati niya ang isang babaeng nagngangalang Junia at tinawag siyang natatangi sa mga apostol. Hindi iyon isang talinghaga. Literal niyang tinawag ang isang babae na apostol. Pinuri niya si Priscilla bilang isang katrabaho kay Kristo at kapansin-pansin na madalas niyang banggitin ang pangalan nito bago ang pangalan ng kanyang asawang si Aquila, na nagmumungkahi na mas mataas ang katayuan niya. Sa Galacia 3:28, isinulat niya na kay Kristo ay walang lalaki o babae. Ngunit sa unang Timoteo, isang sulat na iniuugnay kay Pablo kahit maraming iskolar ang nagdududa na siya ang sumulat nito, mababasa natin, "Hindi ko pinahihintulutan ang babae na magturo o mag-angkin ng autoridad sa lalaki. Dapat siyang tumahimik." Ang pagkakasalungat na ito ay nagsasabi sa atin ng mahalagang bagay. Ang unang simbahan ay aktibong nagtatalo tungkol dito. Maalab, masidhi, kung minsan ay mapait. Iba't ibang komunidad ang may iba't ibang patakaran. Tinanggap ng ilan ang mga babae bilang mga leader at guro. Hiningi naman ng iba ang kanilang katahimikan, at ang panig na humiling ng katahimikan ng sa huli ay nanalo. Hindi dahil mas magaling ang kanilang teolohiya, kundi dahil nakamit nila ang kapangyarihang institusyonal. At si Maria Magdalena ang nasa gitna ng labanang ito. Alam man niya o hindi, ang kanyang pamana ang naging larangan kung saan nilabanan ang digmaan tungkol sa autoridad ng mga babae sa Kristyanismo. Alam natin ito dahil sa nangyari sa isang maliit na bayan sa Ehipto noong Disyembre 1945. Isang magsasakang nagngangalang Muhammad Ali al-Samman ang naghuhukay malapit sa mga talampas ng naghamadi nang tumama ang kanyang piko sa isang matigas na bagay. Naihukay niya ang isang selyadong palayok na halos 1 metrong taas. Sa loob nito ay may 13 codex na balat ang takip na naglalaman ng 52 sinaunang teksto. Ang mga tekstong ito ay inilibing noong ika-4 na siglo. Malamang ng mga monghe mula sa isang kalapit na monasteryo na inutusang wasakin ang lahat ng hindi kanonikalang kasulatan. May isang nagpasyang itago ang mga ito sa halip at nanatili silang nakatago sa loob ng 1600 taon. Kabilang sa mga tekstong iyon ang isang bagay na magbabago sa lahat ng akala nating alam tungkol kay Maria Magdalena, ang Ebanghelyo ni Maria. Hindi ito isang peking gawa mula sa Edad Media. Inilagay ng mga iskolar ang orihinal na tekstong Griego sa 2 siglo sa loob ng 100 taon mula sa mga kanonikalang ebanghelyo. Ito ay isa sa mga pinakamaagang sulatin ng Kristyanismo na natuklasan sa labas ng Bagong Tipan. At ang inilalarawan nito ay pambihira. Sa tekstong ito, nagtitipon ng mga alagad matapos silang iwan ni Jesus. Takot sila, hindi sila sigurado. Hindi nila alam kung ano ang susunod na gagawin. Si Maria ang tumayo. Inaliw niya sila, pinalakas niya ang kanilang loob. At pagkatapos ay ibinahagi niya ang mga pribadong turo na ibinigay ni Jesus sa kanya lamang, mga turong hindi pa narinig ng ibang mga alagad. Inilarawan niya ang isang pangitain tungkol sa paglalakbay ng kaluluwa, mga espiritual na kaalaman na higit pa sa anumang naitala sa mga kanonikalang ebanghelyo. At pagkatapos ay nawalan ng pasensya si Pedro. Talaga bang nakipag-usap siya sa isang babae nang hindi namin nalalaman ang hiling ni Pedro? Mas pinili ba niya siya kaysa sa atin?
Nagsimulang umiyak si Maria. Sinabi niya, "Kapatid kong Pedro, sa palagay mo ba gawa-gawa ko lang ito sa aking puso? Sa palagay mo ba nagsisinungaling ako tungkol sa tagapagligtas?" At narito ang sandaling nagsasabi sa atin ng lahat. Isa pang alagad, si Levi, ang humarap kay Pedro at nagsabi, "Pedro, lagi kang mainit ang ulo. Ngayon ay nakikipagtalo ka sa babaeng ito na parabang siya ay isang kaaway. Kung ginawa siyang karapat-dapat ng tagapagligtas, sino ka para tanggihan siya? Tiyak na kilalang kilala siya ng tagapagligtas, kaya naman minahal niya siya ng higit pa sa atin." Hindi ito isinulat bilang katang-isip. Isinulat ito ng mga unang Kristiyanong naniniwalang totoo ang tunggaliang ito. Ang Ebanghelyo ni Maria ay sumasalamin sa isang komunidad na naaalala si Maria Magdalena bilang isang espiritual na leader, isang taong may direktang access sa mga turong wala ang mga lalaking apostol. At ipinapakita nito ang isang Pedro na nagtatampo sa autoridad na iyon. Ang parehong tensyon na ito ay makikita sa Ebanghelyo ni Tomas, kung saan sinabi ni Pedro, "Paalisin natin si Maria dahil ang mga babae ay hindi karapat-dapat sa buhay." At makikita rin ito sa Ebanghelyo ni Felipe na tinatawag si Maria Magdalena na kasama ni Jesus at sinasabing minahal niya siya ng higit pa sa lahat ng ibang alagad. Ngayon, ang mga tekstong ito ay hindi isinama sa Biblia. Ang mga konsilyo na nagpasya kung aling mga aklat ang kasama sa kanon ay piniling ibukod ang mga ito. Ngunit ang tunggaliang inilalarawan nila sa pagitan ni Maria at Pedro ay sumasalamin sa isang totoong nangyayari sa unang simbahan habang pinagtitibay nito ang kapangyarihan at pinagpapasyahan kung sino ang maaaring mamuno at sino ang hindi. Professor Karen King ng Harvard Divinity School ang gumugol ng mga dekada sa pag-aaral ng mga tekstong ito. Iginiit niya na malamang na namuno si Maria Magdalena sa kanyang sariling komunidad ng mga tagasunod, isang sangay ng unang Kristyanismo kung saan may espiritual na autoridad ang mga babae. Habang lumalaki ang institusyonal na simbahan na mas hierarkikal at mas pinamumunuan ng mga lalaki, naisantabi ang mga komunidad na ito, sinupil ang kanilang mga teksto, nakalimutan ang kanilang mga lider. At ang babae sa gitna ng lahat ng ito ay binigyan ng bagong pagkakakilanlan, hindi leader, hindi apostol, isang nagsisising babaeng bayaran. Hindi iyon aksidente, iyon ay isang estratehiya. Ang isang babaeng kumakatawan sa kasalanan at pagsisisi ay hindi gaanong nakakatakot sa autoridad ng mga lalaki kaysa sa isang babaeng kumakatawan sa karunungan at pamumuno. Naranasan mo na ba na sinabi mo ang totoo at binaliwala ka? Hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi ka ang tamang tao para sabihin iyon? Si Maria ay may direktang komisyon mula sa muling nabuhay na Kristo mismo at hindi pa rin iyon sapat para tanggapin ng ilan ang kanyang autoridad. Kung tumutugon iyan sa iyo, hawakan mo ang pakiramdam na iyon dahil ang susunod na bahagi ng kwentong ito ay mas lalo pa itong magpapaalab. Kaya saan talaga pumunta si Maria Magdalena pagkatapos ng muling pagkabuhay? Kung tumahimik ang Biblia, saan natin hahanapin ang kanyang bakas? Dito naghihiwalay ang kwento sa maraming landas, tulad ng isang ilog na naghahati sa magkakahiwalay na agos. At ang bawat agos ay may dalang ibang bersyon ng buhay ni Maria pagkatapos ng umagang iyon sa hardin. May tatlong pangunahing tradisyon at dadalhin tayo sa tatlong ganap na magkakaibang sulok ng sinaunang mundo. Wala sa kanila ang ganap na mapapatunayan, ngunit lahat ay may sinasabi sa atin tungkol sa kung paano inalala ng iba't ibang komunidad ang babaeng ito. Ang tradisyong Orthodox silanganin, ang pinakamatanda at ayon sa maraming iskolar, ang pinakanakaangkla sa kasaysayan. Ayon sa salaysay na ito, naglakbay si Maria Magdalena patungong Efeso.
ang dakilang lungsod sa kanlurang baybayin ng makabagong Turkey kasama ang Birheng Maria at ang apostol na si Juan. Makatuwiran ito sa heograpiya at kasaysayan. Ang Efeso ay isa sa pinakamahalagang lungsod sa Imperyong Romano, isang sentro ng kalakalan, kultura at relihiyon. Nakatayo roon ang templo ni Artemis, isa sa 7 kababalaghan ng sinaunang mundo. Kung gusto mong magpalaganap ng isang bagong pananampalataya, ang Efeso ang eksaktong pupuntahan mo. Ang Ebanghelyo ni Juan ang nagpapakita ng pinakamalapit na koneksyon sa pananaw ni Maria Magdalena. Siya ang nagtala ng matalik na eksena sa libingan sa pinakamaraming detalye. Siya ang nag-ingat ng kanyang pangalan, kanyang mga luha, kanyang pag-uusap sa mga anghel, at nang sandaling sinabi ni Jesus ang kanyang pangalan. Kung may sino mang maglalakbay kasama ni Maria pagkatapos ng muling pagkabuhay, si Juan iyon. Naunawaan niya ang kanyang kahalagahan. Sa Efeso, ayon sa tradisyong ito, nagpatuloy si Maria sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi siya nagtatago, hindi siya tahimik, hindi siya nasa likuran na naghahanda ng pagkain habang nagtuturo ang mga lalaki. Ginagawa niya ang eksaktong inutusan ni Jesus sa kanya, sinasabi sa mga tao ang kanyang nakita. Sinasabi ng ilang bersyon ng tradisyong ito na naglakbay pa siya ng mas malayo. Na pumunta siya sa mismong Roma at tumayo sa harap ni Emperador Tiberius. Ang kwento ay humawak daw siya ng isang itlog at idineklara na buhay si Kristo. Tumawa si Tiberius. Sinabi niyang kasing lamang mangyari niyon na pumula ang itlog sa kanyang kamay at pumula ang itlog. Ngayon, literal man o simboliko ang pagtanggap mo sa kwentong iyon. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi nito sa atin tungkol sa kung paano naalala ng mga Kristiyanong silanganin si Maria. Hindi sila nakaaalala ng isang nagsisising makasalanan. Naaalala nila ang isang matapang na mangangaral na hinarap ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo gamit ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Kaya naman, ang mga pulang itlog ng Pasko ng Pagkabuhay ay tradisyon sa Kristyanismong Orthodox hanggang ngayon. Bawat pulang itlog ay isang alaala ng tapang ni Maria Magdalena. Sinasabi ng tradisyong silanganin na namatay siya sa Efeso at inilibing doon. Ang kanyang mga labi ay inilipat sa Constantinople noong taong 886, kung saan inilagay ang mga ito sa monasteryo ni San Lazaro. Ngunit ang tradisyong kanluranin ay nagsasalaysay ng ganap na naiibang kwento at ito ay parang isang nobela ng pakikipagsapalaran. Ayon sa alamat ng France, si Maria Magdalena kasama ang kanyang kapatid na si Lazaro, ang kanyang kapatid na si Marta at ilang iba pang alagad ay inisakay sa isang bangka ng mga nanguusig sa kanila. Hindi basta-bastang bangka, isang bangka na walang sagwan, walang layag at walang timon. Itinulak sila sa dagat at hinayaang mamatay. Ngunit hindi sila namatay. Naanod ang bangka sa buong dagat Mediteraneo at dumaong sa timog na baybayin ng France sa isang lugar na ngayon ay tinatawag na Sainte Marie de la Mer, na literal na nangangahulugang mga banal na Maria ng dagat. Maaari mong bisitahin ang bayan na ito ngayon. Tuwing Mayo, libu-libong manlalakbay ang nagtitipon doon upang ipagdiwang ang pagdating ni Maria at ng kanyang mga kasama. Ayon sa tradisyong ito, naging unang obispo ng Marseille si Lazaro. Naglakbay si Marta sa loob ng lupain at pinaamo raw ang isang nilalang na parang dragon na nangungulila sa isang nayon. Isang kwentong naging isa sa pinakatanyag na alamat ng France noong Edad Media. At si Maria, lumayo si Maria sa mundo. Umakyat siya sa mga burol ng Provence at nakahanap ng isang kuweba, isang madilim at makitid na kuweba sa mga talampas malapit sa bayan ng Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. At doon, ayon sa alamat, ginugol niya ang huling 30 taon ng kanyang buhay. Mag-isa, nananalangin, nag-aayuno, sa ganap na pag-iisa.
Sinasabi ng tradisyon na 7 beses sa isang araw ay dumarating ang mga anghel at itinataas siya sa hangin habang nananalangin na humaba ang kanyang buhok ng sapat upang takpan ang buong katawan niya dahil wala siyang damit, na wala siyang kinain kundi pagkaing makalangit na dinala ng mga anghel. Isang pambihirang larawan, ang babaeng tumayo sa paanan ng krus, ang unang nasa walang laman na libingan, ang inatasang ng muling nabuhay na Kristo mismo, na gumugol ng kanyang mga huling dekada sa isang kuweba na walang kinakausap kundi ang Diyos. Ang kuweba na iyon ay umiiral. Maaari mo itong bisitahin. Tinatawag itong Grotto ni Maria Magdalena sa Sante Baume. Mahigit 1,000 taon nang umaakyat doon ang mga manlalakbay. Binabantayan ng mga prailing Dominikano ang lugar mula pa noong ika-13 siglo. Sa loob, may altar, mga kandila at isang malalim na umaalingaw-ngaw na katahimikan na sinasabi ng mga manlalakbay na kakaiba sa karaniwang katahimikan. Noong 1279, inutusan ni Carlos II ng Naples ang isang paghuhukay sa kalapit na basilika ng St. Maximan. Iniulat ng kanyang mga manggagawa na nakahanap sila ng isang sarkopago na nakabaon ng malalim sa ilalim ng simbahan. Sa loob, sinabi nila, ay ang mga labi ni Maria Magdalena. Isang matamis na halimuyak daw ang pumuno sa crypt nang buksan ang libingan. Naroon pa rin ang kanyang bungo, nakalagay ito sa isang gintong lalagyan na hugis ulo ng tao na may bintanang salamin para makita ang buto sa loob. May piraso pa ring balat na nakakabit sa noo, isang detalye na napreserba sa loob ng mahigit 700 taon. Milyon-milyong tao ang tumayo sa harap ng lalagyang iyon. Mga hari, mga papa, mga manlalakbay at mga karaniwang mananampalataya ang lumuhod sa harap ng pinaniniwalaan nilang mga labi ng babaeng unang nakakita sa muling nabuhay na Kristo. Ngunit talaga bang mga labi niya ang mga iyon? Dito nagiging komplikado dahil maraming simbahan sa buong Europa ang nag-aangking mayroon silang mga labi ni Maria Magdalena. Inaangkin ng Constantinople ang kanyang katawan. Inaangkin ng Vézelay sa France na mayroon silang kanyang mga buto. Inaangkin ng St. Maximin ang bungo. Ang Exeter sa England, Cologne sa Germany at ilang simbahang Italyano ay nag-angkin din ng mga piraso. Sa mundo ng Edad Media, ang mga labi ay kapangyarihan. Ang isang simbahang nagmamay-ari ng mga buto ng isang santo ay nakaakit ng mga manlalakbay. At ang mga manlalakbay ay nagdadala ng pera, impluensya at prestihiyo. Ang paligsahan para sa mga labi ni Maria Magdalena ay nagsasabi sa atin ng isang malalim na bagay. Kahit pagkatapos ng daan-daang taon na tinawag na babaeng bayaran, isa pa rin siya sa mga pinaka-iginagalang na figura sa Kristyanismo. Ang kanyang pangalan ay nakaakit pa rin ng mga tao. Ang kanyang kwento ay gumagalaw pa rin sa mga puso. Walang nag-aaway sa mga buto ng isang taong walang halaga. Naramdaman mo na ba na ang iyong kwento ay pinaglalabanan? Na iba't ibang tao ang may iba't ibang bersyon kung sino ka at wala sa kanila ang nag-abala na tanungin ka. Ang mga buto ni Maria ay nakakalat sa buong kontinente. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nahati sa pagitan ng isang makasalanan at isang santa. Ngunit ang tunay na Maria, ang babaeng tumayo sa libingan, ay nasa ilalim ng lahat ng iyon, naghihintay na matagpuan. At noong 1945, may nagsimula na ring maghukay. Ang mga teksto ng naghamadi ay hindi lang nagbago ng pagkaunawa ng mga iskolar kay Maria Magdalena. Ibinunyag ng mga ito na may mga buong komunidad ng mga unang Kristiyano na nakita siya bilang pinakamahalagang apostol, hindi ang pinakamababa. Ang Ebanghelyo ni Maria, gaya ng napag-usapan natin, ay nagpapakita sa kanya na inaaliw ang mga alagad, nagbabahagi ng mga pribadong turo at hinahahamon ni Pedro. Ngunit may higit pa sa mga tekstong ito.
Ang ebanghelyo ni Felipe ay naglalaman ng isang sipi na nagpasimula ng debate sa loob ng mga dekada. Sinasabi nito na madalas halikan ni Jesus si Maria Magdalena. Ang teksto ay nasira sa isang kritikal na punto. Kaya hindi sigurado ang mga iskolar kung saan sinasabing hinalikan niya siya, kung sa bibig, sa noo o sa kamay. Ngunit nagpapatuloy ang sipi sa mga alagad na nagtatanong kay Jesus kung bakit minahal niya siya nang higit pa sa kanila. Kapansin-pansin ang sagot ni Jesus gaya ng naitala sa Felipe. Sinabi niya, "Bakit hindi ko kayo minahal katulad niya?" At pagkatapos ay gumamit ng isang paghahambing tungkol sa liwanag at kadiliman. Inihambing niya ang mga alagad sa mga taong nakatayo sa isang madilim na silid at si Maria sa isang taong nakatayo sa liwanag. Hindi ito romantikong pananalita, hindi man lang sa paraan ng interpretasyon ng mga modernong mambabasa. Sa teolohiyang Gnostiko, ang pag-ibig ay madalas tumukoy sa espiritual na pagkamalapit at pagkaunawa. Ang inilalarawan ni Felipe ay hindi isang romantikong relasyon. Ito ay isang espiritual na hierarkiya at si Maria ang nasa tuktok. Ang Pistis Sophia, isa pang teksto mula sa parehong panahon, ay mas malayo pa ang naabot. Sa tekstong ito, si Maria Magdalena ang nagtanong ng 46 sa 64 na tanong na iniharap kay Jesus. Hindi siya isang pasibong estudyante. Siya ang pangunahing kausap, ang isa na pinakamalalim na nakaunawa sa kanyang mga turo. Sa isang punto, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ikaw ang pinakapinagpala sa lahat ng babae sa lupa, dahil ikaw ang magiging kaganapan ng kaganapan." Ngayon, noong 2009, may nangyaring nagbalik sa kwento mula sa mga sinaunang teksto tungo sa pisikal na katotohanan. Nagsimulang maghukay ang mga arkeologo sa mismong bayan ng Magdala, ang tunay na bayan ni Maria Magdalena, sa kanlurang pampang ng dagat ng Galilea. Ang natuklasan nila ay nakapagpamangha sa akademikong mundo. Natuklasan nila ang isang sinagoga mula sa unang siglo, isa lamang sa 7 sinagoga mula sa panahon ni Jesus na natagpuan sa buong lupain ng Israel. Sa loob ay may inukit na blok ng bato na ngayon ay tinatawag na Bato ng Magdala, na may mga dekorasyon kabilang ang pinaniniwalaan ng maraming iskolar na pinakamatandang kilalang larawan ng menora ng ikalawang templo. Hindi ito isang mahirap at liblib na nayon ng mangingisda. Ang Magdala ay isang masigla at maunlad na bayan. May umuunlad na industriya ng pag-aasnan ng isda na nag-e-export ng mga produkto sa buong Imperyong Romano. Ang sinagoga ay maganda at matibay ang pagkakagawa. Ang bayan ay may mga paliguan para sa ritual, mga palengke at mga tirahan na nagpapakita ng malaking kasaganaan. Binabago nito ang ating larawan kay Maria ng ganap. Hindi siya nanggaling sa kung saan. Nanggaling siya sa isang lugar na may kahalagahan sa ekonomiya at kultura. Isang babaeng may kakayahan mula sa isang bayang may kakayahan na piniling iwan ang lahat at sumunod sa isang naglalakbay na mangangaral mula sa Nazaret. Nagpapatuloy pa ang mga paghuhukay. Bawat panahon nalalantad ng mga arkeologo ang higit pa sa bayang iniwan ni Maria. Nilalakad nila ang mga kalye na nilakad niya. Nakatayo sila sa parehong sinagoga kung saan maaaring sumamba siya bago niya nakilala si Jesus. Ang kanyang mundo ay muling nabubuhay at gayon din ang kanyang reputasyon. Noong taong 2016, may nangyari sa Roma na hindi maiisip sa karamihan ng kasaysayan ng Kristyanismo. Naglabas si Papa Francisco ng isang dekreto na nagtaas sa liturhikal na pagdiriwang kay Maria Magdalena mula sa isang memoryal tungo sa isang pista na inilagay siya sa parehong antas ng mga lalaking apostol. Ginamit ng opisyal na pahayag ng Batikano para sa dekreto ang kanyang sinaunang titulo, ang ibinigay sa kanya ng mga naunang ama ng simbahan
bago binago ng sermon ni Gregorio ang lahat. Apostola Apostolorum, apostol sa mga apostol, 2016 na taon matapos siyang tumayo sa libingang iyon. Sinabi ng pahayag ng Batikano na ang desisyon ay nilayong bigyang diin ang kahalagahan ng babaeng ito na nagpakita ng dakilang pag-ibig kay Kristo at labis na minahal ni Kristo. Kinilala nito na siya ang unang saksi sa muling pagkabuhay at ang unang nagpahayag nito sa mga apostol. Halos 15 siglo ang kinailangan upang maituwid ang nagawa ng isang sermon. At kahit ngayon, hindi pa kumpleto ang pagwawasto. Tanungin mo ang karamihan kung sino si Maria Magdalena at sasabihin pa rin nila na ang babaeng bayarang pinatawad. Mas malakas pa rin ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan. Ngunit mas malaki ito kaysa kay Maria Magdalena. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag ang kwento ng isang tao ay muling isinulat ng mga taong may kapangyarihan. At dito, nagiging kwento mo ang kanyang kwento. Pag-isipan mo ang iyong sariling buhay sandali. May nagbawas na ba sa iyo sa iyong pinakamasamang sandali? Tinukoy ka batay sa isang bagay na ginawa mo o isang bagay na ginawa sa iyo sa halip na kung sino ka talaga? Ibinawas si Maria Magdalena sa isang kasalanang hindi niya nagawa kailanman. Ang kanyang pagbabago, ang kanyang tapang, ang kanyang katapatan, ang kanyang pamumuno, lahat ng iyon ay inilibing sa ilalim ng isang etiketa na ipinasya ng isang taong may kapangyarihan na mas maginhawa kaysa sa katotohanan. At ang pinakamalupit na bahagi, wala na siya roon upang ipagtanggol ang sarili. Ang etiketa ay inilagay ilang siglo matapos siyang mamatay. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong tumayo at sabihing, hindi iyon kung sino ako. Iba ang sumulat ng kanyang kwento at tinanggap ito ng mundo. Baka alam mo kung ano ang pakiramdam niyon. Baka may isang tao sa trabaho mo na nagpasya na kung sino ka. Baka ang pamilya mo ay may bersyon sa iyo na matagal nang hindi tama ngunit ayaw nilang baguhin. Baka may dating ka na nagsabi sa mga tao ng isang kwento tungkol sa iyo na hindi totoo at kinailangan mong mamuhay kasama ang mga kahihinatnan. Baka nagkamali ka, totoong mga pagkakamali at nagpasya ang mundo na ang mga pagkakamaling iyon ang buong pagkakakilanlan mo o baka mas malalim pa riyan. Baka nagsimula ka ng paniwalaan ang maling etiketa sa iyong sarili. Baka narinig mo ang hindi ka sapat o hindi ka na magbabago o ganyan ka talaga ng napakaraming beses na tinanggap mo na ito. Sa parehong paraan na naniwala ang mundo na babaeng bayaran si Maria sa loob ng 14 taon, baka naniwala ka sa isang kasinungalingan tungkol sa iyong sarili ng napakatagal na parang totoo na ito. May sinasabi ang kanyang kwento tungkol diyan. Sinasabi nito na ang katotohanan ay hindi nag-e-expire, hindi pagkatapos ng 14 na taon, hindi pagkatapos ng 14 na raang taon, hindi pagkatapos ng gaano man katagal mong daladala ang isang etiketa na hindi sa iyo. Sinasabi nito na ang mga taong sinusubukang burahin ka ay hindi sila ang susulat ng huling kabanata. Muling isinulat ni Gregorio ang kwento ni Maria noong 571. Tumagal hanggang 2016 bago maituwid. Matagal iyon, hindi matiis na katagalan, ngunit dumating ang pagwawasto, lumutang ang katotohanan, at nang mangyari iyon, hindi lang natalo ang kasinungalingan, nalantad ito sa kung ano talaga ito mula pa noon. Sinasabi nito na ang parehong Diyos na pumili ng isang babaeng may 7 demonyo upang maging unang saksi ng muling pagkabuhay ay malamang na hindi pa tapos sa iyong kwento. Kung pinili niya ang pinaka-hindi inaasahang tao para sa pinakamahalagang sandali sa kasaysayan, ang iyong nakaraan, ang iyong mga etiketa, ang iyong mga pagkakamali, ang iyong mga demonyo,
Wala sa mga yon ang nagdidiskwalipika sa iyo sa kung ano ang naghihintay sa iyo. Tumayo si Maria Magdalena sa isang hardin sa pagbubukang liwayway, umiiyak sa akala niyang nawala na magpakailanman. Patay na ang taong pinakamamahal niya. Tapos na ang kilusang pinaniniwalaan niya. Wala na ang kinabukasang inisip niya. At pagkatapos ay narinig niya ang kanyang pangalan. Ang pangalan lang niya sa isang boses na nakilala niya, hindi isang sermon, hindi isang argumento sa teolohiya, hindi isang listahan ng mga tagubilin, Maria lang, isang salita na nagsasabing, kilala kita, nakikita kita, ang tunay na ikaw, hindi ang etiketa, hindi ang reputasyon, hindi ang bersyon sa iyo na ginawa ng ibang tao, ikaw. At nagbago ang lahat. Kung nakatayo ka sa iyong sariling hardin ngayon, umiiyak sa isang bagay na akala mo ay wala na. Baka ang punto ng kwento ni Maria ay na ang sandaling akala mo tapos na ang lahat ay eksaktong ang sandaling malapit nang magsimula ang pinakamahalagang bagay. Baka ang pinakamadilim na oras ng iyong buhay ay 3 segundo bago mag-umaga. Ang babaeng unang nasa libingan ay ang unang nakalimutan din. Ang unang nabigyan ng maling pangalan. Ang unang isinulat palabas sa kwentong tinulungan niyang likhain. Ngunit nandito pa rin ang kanyang pangalan pagkatapos ng 2,000 taon ng katahimikan, pagsupil at mga kasinungalingan, nandito pa rin ang kanyang pangalan. Inungusan nito ang Imperyong Romano. Inungusan nito ang mga lalaking nagtangkang burahin ito. Inungusan nito ang 14 na siglo ng isang kasinungalingang sinabi mula sa pinakamakapangyarihang pulpito sa mundo. At kung nakaligtas ang kanyang kwento sa lahat ng iyon, baka ang sa iyo ay kakayanin din. Baka ang etiketa na daladala mo ngayon ay hindi ang wakas ng iyong kwento. Baka ito ang gitna. Baka ang bahaging lalabas ang katotohanan ay hindi pa nangyayari. Ngunit mangyayari ito dahil kung may isang bagay na pinapatunayan ng kwento ni Maria Magdalena, iyon ay hindi magpakailanmang nananatiling nakabaon ang katotohanan, hindi sa libingan, hindi sa buhangin ng disyerto ng naghamadi, hindi sa ilalim ng 14 na raang taon ng isang kasinungalingan. Palagi itong bumabalik at kapag bumalik ito, binabago nito ang lahat. May isa pang kwento sa Biblia na hindi pa narinig ng karamihan ng buo. May kinalaman ito sa isang tao na maling tinawag din, maling naunawaan din at isinulat din palabas sa sarili niyang kwento. Ang bidyong iyon ay nasa screen ngayon at sa palagay ko ay tatamaan ka rin nito katulad ng kwentong ito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, ngayon na ang tamang oras. Bawat linggo, sinisiyasat namin ng malalim ang mga kwentong humubog sa mundo at isinasalaysay namin ang mga ito sa paraang dapat silang marinig. Magkita tayo sa susunod.